Ang ingay mo. Fu Tingshan. Manyak. Anong sabi mo? Hindi pa ba sapat ang nakita mo? Ayusin mo muna pananamit mo bago ka lumabas. Ang nangyari kanina, Mag-asawa na tayo. Kaya pwede mong gawin kung anong gusto mo. babawi ako sa'yo. Babawi? Babawi ako sa'yo. Babawi? Ano bang gusto mo? Pera? Gamit? O bahay? Fu Tingshan, walang hiya ka talaga. Teka lang. Makinig ka muna sa akin. Tumigil ka. Walang kwentang lalaki. Manyak! Wenran Yu, inagaw mo ang magandang pagkakataon na ito. Hindi kita mapapatawad. Ano bang kinain ng babae ito? Ba't ang lakas niya? Bilhan mo ako ng mga bulaklak at dalhin mo dito sa opisina bago ako umuwi. Narinig mo ba? May isang babae sa HR department na nagdala ng kape kay Mr. Fu kanina. Pagkatapos niyang dalhin ng kape, ang tagal lumabas ng babae. Kung ako rin yung nasa kalagayan niya, tapos may nilagay ako sa kape, baka may mangyari sa amin ni Mr. Fu. Anong pinagsasabi niyo? Mr. Fu, Yung sinabi niyo kanina, anong ibig sabihin nun? Magsalita kayo! yun ay, may isang babae sa HR department na nagdala ng kape niyo sa opisina. Tapos, may nilagay siya sa kape niyo po. Inumin mo tong kape. Magaling. Bibigyan ko kayo ng pera mamaya. Umalis na kayo dito. Opo. Mas maganda pa yung tinanim ko kaysa mga orchids ni Fu Tingshan. Andito ka na pala. Tingnan mo yung mga tinanim ko. Maganda ba? Wenran Yu, nasusuka ako sa'yo. Ano? Huwag ka nang magmaangan pa. Fu Tingshan, ano bang sinasabi mo? Lilinisin ko na lang to bukas para matanggal yung mga tinanim ko. Hanggang kailan mo ba ititigil ang pagpapanggap? Hindi ako katulad ni Lolo na maluloko mo lang ng ganyan. Fu Tingshan, may nangyari ba? Okay naman tayo kanina, di ba? Wenran Yu, ayoko magipagtalo sa iyo ngayon. Pero wag ka na magpapakita pa dito sa harap ko. Pupuntahan ko si Lolo at sasabihin ko na maghiwalay na tayo. Ano? Narinig mo naman yung sinabi ko, hindi ba? Ang sabi ko, maghiwalay na tayo. Ang babaeng tulad mo na madumi ang pag-iisip ay nagkakasuka. Wala na akong pake kung ano man ang mangyari. Maghihiwalay din naman tayo. Isipin mo na lang na isa itong masayang alaala. Nakapag-isip-isip ka na ba? Tama na, Fu Tingshan. Humingi ka ng tawad sa akin. Hihingi ako ng tawad sa'yo? Para saan? Fu Tingshan, humingi ka ng tawad sa akin.
Ayoko. Futing shit! Naghintay ako sa'yo ng 15 taon. Pero ngayon, hindi na ako maghihintay pa. Anong ibig mong sabihin? Wala ka ng pakialam doon. Wen Ranyu! Tumigil ka! Wen Ranyu! Ano na? Mr. Fu, lumabas na ang resulta ng mga bracelet. Yung tunay na bracelet ay yung nasa asawa mo. Ano? Wen Ranyu! Bilis! Hanapin niyo si Wen Ranyu! Hello, anong oras aalis ang bus papuntang Wolong Village? Ang last trip ay mamayang 30 minutes. Pabili ako ng isang ticket. Uting Shen, wala kang kwenta. Manloloko. Mga mahal na pasahero, aalis na ang bus papuntang Wolong Village. Pumunta na kayo sa terminal para ma-check ang inyong tickets. Wen Ranyu! Wen Ranyu! Wen Ranyu! Saan ka pupunta? Bitawan mo ako. Ano ba sa tingin mo ang ginagawa mo? Aalis ka na lang ba ng ganun na lang? Naghiwalay na tayo, di ba? Kaya pwede akong umalis kahit saan ko gusto. Hindi ako papayag. Futing Shen, ano ba talaga? Futing Shen, ano ba talaga? Huwag nang maraming tanong. Bumalik na tayo sa bahay. Ayoko. Gusto mo ba talagang makipaghiwalay sa akin? Tama ka. Ayoko sa isang lalaking katulad mo na walang paninindigan at isang salita. Sige. Ikaw mismo magsabi kay Grandpa na maghihiwalay na tayo. Grandpa! Apo, anong kailangan mo sa akin? Hindi ako ang may kailangan sa'yo. Si Wen Ranyu. May gusto raw siyang sabihin sa'yo. Si Wen Ranyu? Gusto ko rin siyang makausap. Kaya dalhin mo siya sa lumang bahay. Maghihintay lang ako dito sa bahay. Sige po, Grandpa. Narinig mo ba yun? Sabi ni Grandpa, dadalhin daw kita sa lumang bahay. Magantay ka lang. Pagdating natin sa bahay, ako mismo ang magsasabi kay Grandpa na maghiwalay na tayo. Iwanan ba talaga ako ng asawa ko? Tingnan na lang natin mamaya. Lolo. Andito na si Xiaoyu. Halika. Lolo. Umupo ka dito. Bilis, bilis, bilis. May ipapakita ako sa'yo dito. Ito? Ako ito at iyong lolo. Ito na lang ang nag-iisang litrato namin ng lolo mo. Lolo? Kung hindi dahil kay Wen na nagligtas sa akin noon, baka wala na ako dito ngayon. Bago mawala ang lolo mo, ibinilin ka niya sa akin. Kung nakikita ka niya sa langit, sigurado akong masaya siya na nandito ka sa Beijing at may magandang buhay. Lolo, salamat sa pag-aalaga sa akin. Isa kang mabuting bata. Dapat din akong magpasalamat sa iyo dahil inalagaan mo si Ting Shen. Siya nga pala. May sinabi si Ting Shen sa akin. May sasabihin ka daw sa akin? Anong problema? Ako, Lolo, ang sabi ni Wen Ranyu, Lolo, ako ay... kinakausap ko si Xiaoyu. Huwag kang sumabat. Xiaoyu, pag inaway ka ng apo ko, sabihin mo agad sa akin. Ako na ang bahala sa kanya. hindi po, Lolo. Eh bakit mo ako gustong makausap? Ako, Gusto ko lang pong magpasalamat, Grandpa, na pinayagan mo ako magtrabaho sa Fu Group.
Ikaw talaga na bata ka. Isa na tayong pamilya ngayon. Ano bang pinagsasabi mo? Ikaw at si Tengshen. Makita ko lang kayo ni Tengshen na masayang magkasama. Ang sakit ni Lolo na high blood at iba pa ay biglang nawala. Lolo, huwag ka nang magalit. Ako ay... Magsasama kami ni Tengshen habang buhay. Magaling. Magaling. Sige. Brother Wang, huwag ka nang mag-alala. Okay lang ang apo mo. Makakaasa ka sa akin. Wenran Yu? Tumigil ka! Saan ka pupunta? Paghihiwalay din naman tayo, di ba? Wala na akong pakialam sa'yo. Di ba sinabi mo kay Grandpa na magsasama tayo habang buhay? Tungkol sa divorce, hindi ako papayag. Hindi ko sinabi kay Grandpa na maghihiwalay tayo dahil ayokong atakihin siya ng high blood. Ikaw mismo yung magsabi. Alam kong nagkamali ako. Ano bang dapat kong gawin? Hindi talaga kita maintindihan. Sabi mo ayaw na sa akin. Pero bakit ayaw mo akong umalis? Ikaw tong gustong maghiwalay tayo. Babawiin mo na naman. Ano ba talagang gusto mo? Hoy ikaw, di ba ikaw yung babaeng ng akit kay Mr. Fu? Ang kapal naman na mukha mo bumalik pa dito sa kumpanya. Ang taas naman ng ambisyon mo na maabot si Mr. Fu. Bakit hindi mo muna tingnan ang sarili mo sa salamin para malaman mo kung karapat-dapat ka? Sorry po, Miss Shang. Hindi po ikaw yung tinutukoy ko, kundi itong probinsyanang babae na to. Ikaw yung nagligtas sa buhay ni Mr. Fu. Kahit si Wenran Yu ay hindi maikukumpara sa'yo. Kailan mo pa naligtas ang buhay ni Mr. Fu? Hoy babae, ano ba pinagsasabi mo? Si Miss Shang at Mr. Fu ay magkakilala nung mga bata pa sila. Mas bagay sila sa isa't isa. Hindi kagaya mo na gustong gawin ng lahat para maakit lang si Mr. Fu. Magkakilala nung mga bata pa? Hindi kaya... Zhang Chen! Nagpunggap ka na ako? Hoy babae, ang kapal naman ng mukha mong pagbintangan si Miss Shang. Ikaw tong may gusto kay Mr. Fu. Kapal naman ang mukha mong magbintang. Gusto mo ba na mapaalis dito sa kumpanya? Alis! Zhang Shen, bakit ka napanggap na ikaw ang smagip kay Mr. Fu? Wenran Yu, mabuti pang umalis ka na dito sa kumpanya para hindi ka mapahiya. Kung hindi, hindi mo nagugustuhin ang gagawin ko sa'yo. Nagpanggap ka na ako, kaya ginawa mo lahat para mapaalis ako dito sa kumpanya? Zhang Shen, gusto mo ba maging si Mrs. Fu? Ano ba pinagsasabi mo? Pareho tayong galing sa isang lugar. Huwag kang magpapaloko kay Fu Tingshen. Ang pagiging Mrs. Fu ay hindi madali. Ano ba pinagmamalaki mo? Umaasa ka lang din naman sa pagkakaibigan ng iba para makasal ka kay Fu Tingshen. Kung hindi dahil sa lolo mo, kung ikaw lang, hindi ka makakaapak dito. Kung hindi ako karapat-dapat sa pamilyang Fu, ano pang pinagkaiba mo sa akin? Ano bang nagugustuhan mo sa kanya? Isa lang naman siyang walang hiyang lalaki. Wenran Yu, nilandi mo si Mr. Fu. Ang kapal naman ng mukha mong bumalik pa dito. Nilandi ko si Mr. Fu Tingshen? Di ba ikaw naman ang nag-utos sa akin na dalhan siya ng kape? Simulat sa pool pa lang, ikaw na itong gustong mang-akit kay Fu Tingshen. Oo, ako ang nag-utos sa'yo na dalhan siya ng kape. Pero, ikaw tong may ginawang kalandian para akitin siya. Sa mata ni Fu Tingshen, isang babaeng handang gawin ang lahat, makuha lang ang gusto niya. Wenran Yu, kung ako sa'yo, magmamadali na akong bumalik sa Wolong Village. Paano mo pa magagawang magpakita sa mga Fu? Ano bang tinatayo-tayo ni Jad? Kalad ka rin yun na siya sa labas! Mr. Fu, andito ka na po pala.
Mr. Fu, narinig mo naman siguro ang sinabi niya, di ba? Pinagbibintangan niya ako tungkol dun sa kape. Mr. Fu, kailangan mo siyang parusahan. Tama siya, Mr. Fu. Ang katulad niya ay dapat mapaalis dito sa kumpanya. Isa lang siyang basura. Kayo ang mga basura dito sa kumpanya. Bitawan niyo siya. Wala kayong karapatan para husgahan ang asawa ko. Mr. Fu! Ang bracelet na binigay mo ay peke. Ang kapal na mukha mong gawin ito. Nakakahiya ka. Mr. Fu, ang bracelet na to, ito yung binigay mo sa akin. Zhang Shen, bakit ka pa ba nagsisinungaling? Baka ikaw ang nagsisinungaling. Ikaw tong nagsasabi ng masama tungkol sa akin. Kaya ayaw niya akong paniwalaan. Zhang Shen, hindi ka pa rin ba magsasabi na to na nagpanggap ka lang na si Ranyu para lukuhin ako? Nagawa mo pang pagbintangan siya? Ang kapal ng mukha mo. Hindi ka na kailangan dito sa kumpanya. Simula ngayon, ayoko na makita yung pagmumukha mo. Patawarin niyo po ako, Mr. Fu. Bigyan niyo pa ako ng isa pang pagkakataon. Alis! Mr. Fu, ikaw ang kumuha at nagdala sa akin dito sa Beijing. Pananagutan mo rin ako. Napakasinungaling mo. Sinabi mong ikaw yung nagligtas sa akin. Gusto kong umalis ka na ngayon dito sa kumpanya. Bibigyan kita ng pagkakataon na mas hindi mapahiya ang sarili mo. Pag naulit pa to, hindi na kita mapapatawad. Mr. Fu, ganyan ka baka walang puso? Sinabihan na kita noon pa. Hindi matinong lalaki si Fu Tingshan. Kasalanan mo tong lahat! Ginagawa ang lahat sa atin! Security! Mr. Fu! Palabasin niyo siya dito. Opo! Patawarin mo ako, Mr. Fu! Mr. Fu, bitawan niyo ako! Kayong dalawa na nagpasimuno ng gulo at chismis dito, umalis na rin kayo. Bakit hindi ka lumaban? Okay ka lang ba? Akala ko ba matapang ka? Pero bakit hindi ka lumaban sa kanila? Isang mahalagang alituntunin sa kumpanya na hindi pwedeng magsimula ng gulo ang mga empleyado. Hindi ko lubos akalain na pinapahalagahan ni Wen Ranyu ganyan trabaho. Wala kang alam sa mga nangyayari. Aalis na rin lang naman ako. Saan ka naman pupunta? Ano naman pakialam mo? Huling beses kong sasabihin sa'yo, bawal kang umalis dito. Sigurado ka ba? Wala na tayong relasyon. Kung ano man ang gawin ko, kung saan man ako pupunta, wala ka nang pakialam. Anong walang pakialam, Wen Ranyu? Gusto mo ba talaga makipaghiwalay sa akin? Wen Ranyu? Humihingi ako ng tawad sa'yo sa mga nagawa kong mali noon. Sorry, mapapatawad mo ba ako? Gusto kong malaman. Sabihin mo, alam mo na ba na ako yung nang-iwan ng bracelet sa kwarto? Pero hindi mo ako nakilala, tama ba? Binigyan na kita ng maraming pagkakataon, pero binaliwala mo pa rin ako. Fu Tingshan, napakawalang hiya mo. Bakit pa kita papatawarin? Wen Ranyu, naalala mo pa ba nung bata pa tayo? Tumigil ka! Ayaw ko nang pag-usapan pa yan. Hindi. Naalala mo pa ba nung... Tumahimik ka. Ayaw ko nang marinig yung mga kwento mo. Tama ka. Simula pa lang, alam ko naman na ayaw mo talaga akong pakasalan. Ngayon, nahiwalay na tayo. Patas na tayong dalawa. Hindi. Sa wakas nahanap na kita at hindi na kita papakawalan. Fu Tingshan, ako pa rin ba ang batang nagustuhan mo noon? Ako... Nangako kang hahanapin mo ako. Si Master at ako ay umalis sa Wolong Village na magkasama. Humayag ako sa kasunduan na ipakasal sa'yo. Ngayon na hindi ka na masaya sa pagsasama natin. Mabuti pang kalimutan mo na rin lahat na nangyari sa atin noon. Sorry at hindi ko natupad yung pangako ko. Fu Tingshan, huwag na nating ipilit pa ang sarili natin sa isa't isa.
Simula nung umalis na si Mrs. Fu dito, wala na nag-aalaga sa mga tanim dito. Puno na ng mga damo. Master, lahat ng mga tanim ay pinaghirapan ng asawa mong mapalago. Inalagaan niya ito ng mabuti araw-araw. Wala ding chemical na ginamit at pinapasabi din ng asawa mo na ang unang harvest na ito ay para sa'yo. Mawawala ako ng mga ilang araw. Humanap ka ng mag-aalaga ng mga yan. Master, alam kong mahalaga si Mrs. Fu sa'yo. Pero bakit hindi mo siya pinigilan at umalis siya dito na may sama ng loob? Siguro dapat mo nang baguhin ang ugali mo. Masama ba ang ugali ko? Hayaan mo muna si Wenran yun ng mga ilang araw. Sigurado akong babalik din siya. Mr. Fu, hindi na ba talaga babalik si Mrs. Fu dito? Mr. Fu, puntahan mo siya. Alam ko papayag siya nung bumalik agad kasama ka. Mr. Fu, parang mainit ang ulo ni Madam. Maghihintay na lang po ako dun sa baba. Parang malaking gulong mangyayari dito. Good luck na lang sa'yo, Mr. Fu. Wenran Yu, buksan mo ang pinto. Ayaw mo ba talagang pabuksan ang pinto? Ako ito. Footing shed! Ano bang ginagawa mo dito? Footing shed! Ano bang ginagawa mo dito? Tawarin mo na ako. Asa ka pa? Ano kung dapat kong gawin para patawarin mo ako? Wala kang dapat gawin. Kasi hindi kita mapapatawad. Tsaka, nalaman ko na kapag hiwalay tayo ng 2 taon, mapapasawalang bisa ang kasal natin. Ang dami mo alam. Kasi, likas sa akin maging matalino. Wenran Yu. Nasaktan kita. At alam kong hindi mo ako mapapatawad. Pero hindi ako susuko. Kahit umabot pa yan ng ilang araw, buwan, o taon. Alam ko isang araw, mapapatawad mo din ako at babalik ka sa akin. Asa ka pa? Babalik na lang ako sa bundok at maging isang madre kaysa makasama ka pa. Alam kong nagkamali ako. Bakit mo ko tinitingnan ng ganyan? Umalis ka na! Footing shed. Mr. Fu, hindi pa rin ba sasama sa'yo si Madam? Bakit ka ba nakikialam? Alam ko pong hindi ako dapat makialam, pero alam niyo po sa sarili niyo na mahalaga siya. Babalik tayo bukas. Iyo! Sasakyan mo to, tama? Sa tingin ko, napakamahal nito. Tama. Ito ay isang Maybach. Sa Taiwan. Napakamahal nito. Talaga? Maybach? Tama. Sa buong buhay ko, hindi pa ako nakakakita ng ganito kamahal na sasakyan. Binata, mukha kang mayaman. Ano ba naman ginagawa mo dito sa lugar namin? Isa tingin ko, hindi ka na mapagay dito. Hindi po. Gusto ko po kasing surprisahin ng asawa ko. Galit po kasi siya sa akin. Sigurado ako mawawala ang galit ng asawa mo pag nakita niya tong magandang bulaklak. Asawa ko! Siya ang asawa mo, di ba? Napakagandang bata. Sinasabi ko sa'yo. Kapag nag-away ang mag-asawa, hindi dapat pinapatagal. Hindi yan maganda sa relasyon. At saka, tingnan mo naman ang asawa mo. Napakagwapo at napakayaman. Huwag mo nang pakawala ng asawa mo. Baka maagaw pa ng iba. Tama. Napakaswerte mo. Wala pang asawa ang anak ko. Baka mapakilala ko siya sa kanya.
Hindi ko po siya ipagpapalit. Mahal ko po ang asawa ko. Hindi ko po siya ipagpapalit. Mahal ko po ang asawa ko. Puting shit! Tumigil ka! Mainit po talaga ang ulo ng asawa ko. Nasanay na po ako. Huwag po kayong mag-alala. O siya, sige. Mabuti. Tara. Mga bata talaga ngayon. Ang daming arte. Puting shit. Kahit araw-araw akong suyuin, hindi kita papatawarin. Kaya gagawin ko ang lahat. Mapatawad mo lang ako. Makinig ka muna sa akin. Pwede ba? Wenran Yu, maraming taon akong naghintay at naghanap sa'yo. Ang totoo, ikaw ang pinaka-importanting tao sa buhay ko. Inaamin kong labag sa loob ko na makasal sa'yo nung una. Pero sa panahon na magkasama tayo, mas nakilala ko ang buong pagkatao mo. Inaamin kong isa akong aruganting tao. Nabulag ako. At hindi ko nakita na nasa harap ko ng babaeng hinahanap ko. Wala akong kwentang tao. Napaka-arugante ko. Paulit-ulit na lang kitang binabaliwala at sinasaktan. Hinayaan ko ding mawala ka. Gusto kitang puntahan dito para mag-sorry sa'yo. Gusto ko ding ipakita sa'yo kung gaano kita kamahal at para maprotektahan ka. Wenran Yu, hadlang ka talaga sa buhay ko. Kinuha mo talaga ang lahat na para sa akin. Hindi kita hahayaang maging masaya. Guro, huwag mong kalimutang inumin ang gamot na binigay ko. Huwag mo na po akong isipin. Sino yan? Delivery po! Sandali lang. Huwag kang mag-alala. Isakay niyo na siya. Opo. Binata, ikaw pala. Auntie, nakita mo ba yung asawa ko kanina? Hindi. Kadalasan sa mga oras na to, nasa labas siya para bumili ng makakain. May nangyari ba? Hindi mo ba siya makita? Salamat po. O siya. Hanapin niyo si Wenran Yu. Ngayon din. Ginoo, may impormasyon ka ba sa kanya? Para ma-report natin sa pulisya. Okay na. Wenran Yu! Mr. Fu, nakita ko sa surveillance. Sinidnap si Mrs. Fu at sinakay sa van. Tingnan niyo kung anong van at kung saan ito nagpunta. Ano na, Mr. Fu, nahanap na po namin. Ang van ay huminto sa construction site sa South City. Zhang Shen, anong binabalak mo? Anong binabalak ko? Inagaw mo ang lahat sa akin. Ano sa tingin mo ang gagawin ko? Zhang Shen, iloloko mo lang ang sarili mo at nagpanggap na ako para makapasok sa Fu Group. Sa pangloloko mo, mas lalong mawawala ang lahat sa'yo. Tumahimik ka! Ito ang tandaan mo. Kung hindi ko man makuha ang gusto ko, mas lalong hindi ito mapapasayo. Ang
Sabi nila, ang lugar na to ay abandonado na ng maraming taon. Kung dito ka mamamatay, walang sino man ang makakakita sa katawan mo. Ihulog niyo na siya! Opo! Wala kayong mga kwenta! Wedran you! Mamatay ka na! Tigil! Footing Shen! Footing Shen, napakatanga mo. Tara na! Parating na ang mga pulis! Tigil! Pulis to! Wala gagalaw! Footing Shen, gumising ka! Footing Shen, huwag mo akong takutin! Footing Shen! Buti na lang hindi ka tinamaan. Loko-loko ka talaga. Bakit mo ako sinagip? Huwag ka na umiyak. Ang pangit mo. Footing Shen! Footing Shen! Gising ka na. Dahan-dahan lang. Masakit pa ba? Bakit ganyan ka makatingin sa akin? Sino ka ba? Nawala bang alaala mo? Ngayon nagising ka na, mas mabuting magpahinga ka muna. Iiwan mo na kita. Sino ka ba talaga? Hindi tayo magkaano-ano. Nandito lang ako para bisitahin ka. Wala ba akong pamilya? Ikaw ang asawa ko dati. Magpahinga ka muna at alagaan mo ang sarili mo. Aalis na ako. Sandali lang. Bakit ka ba ganyan? Sinagip na nga kita, di ba? Gusto mo pa rin bang makipaghiwalay sa akin? Footing Shen, sinungaling ka talaga. Bakit naman ako magsisinungaling sa'yo? Loko-loko ka talaga. Kailan pa tayo naghiwalay? Bakit hindi ko alam? Kung sinungaling ako, isa ka namang siraulo. Loko-loko. Ako? Loko-loko? Kung ako ay loko-loko, ikaw naman ay isang bubuwet na sinungaling. Bagay pa rin tayo. Wenran Yu, lumuluhod ako sa harap mo. Isang aruganteng tao. Napaka-arugante. Walang hiya. Binaliwala niya minsan ang napakagandang babae sa mundo. Pero alam ko na mali ako. Mapapatawad mo pa ba ako? Handa kong pagbayaran lahat ng ginawa ko sa'yo. Pinapatawad na kita.